Pinakalma nitong si Meredith ang kanyang anak na si Era. Sinabi nito na sana umano ay hindi niya pinatulan nitong si Sally at wag na niyang dinamay itong si Lilette. Subalit, hindi natutuwa itong si Era. Sinabi nito na si Lilith na naman ang pag-uusapan, siya na naman ang bida. Ngunit ang gusto lang sabihin nitong si Meredith ay mag-move on na siya. Paano nga daw siya mag-move on? Kahit nga daw itong si Sally ay kinukumpara niya siya dito kay Lilette na hindi naman siya magiging kailanman kagaya ni Lilette. Magkaiba silang dalawa. Kataong yun ay bigong-bigo nga itong si Era. Dito nga ay maisipan niya na puntahan itong si Bonnie. Nagbabaka sakali siya na maiayos pa ang kanilang relasyon. Sinubukan niyang magmakaawa. Subalit hindi na patitinag itong si Bonnie. Sinabi niya na subukan niyang maging mabuting tao. Huwag siyang manira ng kapwa. Huwag niyang sisirain ang iba para lang magmukha siyang mabuti o magmukha siyang magaling. Subukan niya maging mabuti at hanapin niya ang kabutihan sa kanya. Huwag niyang sisiraan ng ibang tao para lang magustuhan siya. Lalong-lalo na itong si Lilette. Nasasaktan si Bonnie tuwing nakikita niya na sinasaktan itong si Lilette. Mabuti itong si Lilette. Puro kabutihan ang kanyang ginagawa. Kaya naman hindi maganda at hindi ito nagustuhan ni Bonnie na lagi niya itong sinisiraan at inaaway. Ibig ba sabihin nitong si Bonnie ay si Era ay hindi mabait? Tanong niya dito kay Bonnie. Sumagot naman siya na ang totoo talaga ay wala. Kitang kabutihan si Bonnie sa kanya. Puro sama ng loob at galit ang kanyang ipinaparamdam sa ibang tao. Kung kaya't hindi healthy na maging kasama siya. Sinabi ni Era na wala na ba talagang pag-asa? Wala na bang natitirang pag-ibig kahit 50%, 40% o 4% man lang? Subalit mabibigo si Era dahil talagang wala na. Sinabi ni Era na gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. Bumalik lamang si Bonnie sa kanya. Nagmamakaawa siya. Subalit sinabi ni Bonnie, ang maigi niyang gawin ay magpakabuti siya at hanapin ang kabutihan sa kanyang puso. Kapag nagawa niya yun ay hindi niya na kailangang magmakaawa at hindi na siya kailangang layuan ng mga taong gusto niya. Kaya dapat mag-umpisa sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangang magmakaawa. Kailangan niyang maging mabuti sa lahat. Bagay na hindi nagustuhan nitong si Era. Galit siya kay Bonnie. Sinabi niya, edi kayo na, si Lilette na ang magaling sa lahat. Ngunit hindi siya titigil hanggat hindi siya makaganti. Nagingit-ngit siya sa galit. At ipaparamdam niya ang kanyang galit, lalong-lalong na umano dito kay Lilette na sumira ng kanyang buong buhay. Ang kasiyahan niya ay hinadlangan nga nitong si Lilette. Lahat na lang. Career maging sa pag-ibig ay nabigo siya nang dahil kay Lilette. Lilipas ang mga araw, ngunit mas lalong magagalit itong si Era dahil isang araw magtatapat na nga itong si Bonnie sa tunay niyang nararamdaman dito kay Lilette. Hindi lang pala basta kaibigan ang turing niya dito, kung kaya't nasasaktan siya tuwing nasasaktan si Lilette dito kay Era. Nagtapat siya ng pag-ibig na mahal din pala niya itong si Bonnie ay si Lilette. Masaya naman ito ang si Lilette at tinanggap ang pag-ibig niya. Kaya naman, maayos ang dalawa dahil noon pa man ay may lihim na napagtingin itong si Lilette. Aksidente niya itong nasabi nung siya ay nalasing. Kaya naman hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Lalo't nakuhanan pa nga ito ng video nitong si Court. Nilimot na nga niya ang lahat. Dahil kalaunan ay pinili nga nitong si Bonnie itong si Era. Yun pala ay in denial siya at hindi niya talaga mahal itong si Era. Katotohanan na talagang mahal niya pala itong si Lilette. Samantala, malalaman nga ni Era ang katotohanan na sila na nga ni Bonnie at nitong si Lilette. Kung kaya't hindi niya ito matatanggap. Ano kaya ang maisip na paraan ni Era para paghiwalayin ang dalawa? Abangan sa lalong umiinit at tagpo na Lilette Mechas.